Ang lipunan, kultura at ang pag-aaral ng kontemporaryong issue. Para sa araling ito, ang most essential learning competency ay nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Mga tiyak na layunin. Nabibigyang kahulugan ang lipunan at ang kultura. Nasusuri ang mga elementong bumubuo sa kultura at lipunan. At natataya ang ugnayan ng lipunan, kultura at kontemporaryong issue. Matagal na tayo nag-aaral ng araling panlipunan o social studies. Balikan natin ang kahulugan ng salitang lipunan. Ito ay mula sa salitang Latin na socius, nangangahulugang companion or ally. Kalaunan, ginamit ang salitang Latin na societatem o nangangahulugang fellowship, association, alliance, union o community. Sa kalauan, kapag pinag-usapan natin ang lipunan, ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay o pagkakapareho ng mga katangian ng mga tao sa isang pangkat. Sa kulturang Pilipino, ginagamit ang unlaping ka upang ipakita ang kaugnayan at pagkakapareho. Halimbawa, kaklase, kamag-anak, kapatid, kalugar. Kung gayon, ang kahulugan ng lipunan ay ang mga taong naninirahan sa isang organisadong komunidad na mayroong iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga. May iba-ibang pananaw patungkol sa kahulugan ng lipunan ang mga sosyologo. Una, sa pagpapaliwanag ng mga functionalist na katulad ni Emil Durkheim, sinasabing ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain at patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba, subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon. Maaayos ang lipunan kung ang lahat lamang ng mga taong bumubuo dito ay gaganap sa kani-kanyang tungkulin. Sa larawang ito, makikita na ang functionalism ay mayroong pag-iilustrasyon o pagkakahawig sa agham sa pagpapaliwanag ng anatomiya ng tao. Ang paliwanag ng mga functionalist ay katulad ng mga organs ng ating katawan, mayroon itong kanya-kanyang ginagampanan, gayon din ang tao. At upang mag-function ng maayos at maging malusog, kailangan ay ingatan at gampanan ang kani-kanyang tungkulin ng bawat organ. Samantala, iba naman ang paniniwala ng mga conflict theorists patungkol sa lipunan. Para sa katulad ni Karl Heinrich Marx, ang lipunan ay tunggalian ng kapangyarihan. Nabubuo ang tunggalian dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang kanya-kanyang pangangailangan. Subalit, sa tunggaliang ito, matira ang matibay, at ang matibay ay ang mga makapangyarihan. Sino ba ang tinuturing na makapangyarihan? Ang mayroong kapital at kumokontrol sa produksyon. Kung kaya, nagkakaroon ng hirarkiya at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan, at ito ay nakabatay sa yaman at kapangyarihan. Ito ang paniniwala ng mga conflict theorists, na ang buhay at ang lipunan ay puno ng tunggalian dahil sa kakapusan. Sa larawan, makikita na ang 20% ng lipunan ang siyang nagmamay-ari ng 80% ng yaman o ang mga tinatawag nating capitalist. At nag-aagawan
ang mga nasa ibaba ng lipunan na nasa 80% at pinag-aagawan ang 20% yaman ng daigdig. Dumako naman tayo sa ikatlong pagpapaliwanag ng kung ano ba ang lipunan. Ang lipunan ayon sa paliwanag ng symbolic interactionism. Para sa katulad ni Charles Cooley, ang lipunan ay binubuo ng pag-uugnayan at ng tungkulin. Mas mauunawaan daw natin at makikilala ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ibang miyembro ng lipunan. Ito ang kanyang pinauso na konsepto ng looking glass self-theory. Dito, sinasabing makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksyon ng mga mamamayan. Mayroong iba-ibang hakbang upang maisagawa ito. Una, ay kung paano natin nai-imagine o naiisip ang ating pagkakakilanlan sa ibang tao. Ikalawa, tinitingnan natin kung paano tayong nai-imagine ng ibang tao. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng pagtataya sa ating sarili kung ito ba ay iyong pininiwalaan o hindi. At ito ang bubuo ng ating self-concept. Maaaring ma-enhance o maaaring naman na masira ang iyong pagtingin sa iyong sarili batay sa pagtingin ng iba. Ipinapakita lang ng symbolic interactionism na ang bawat isa ay magkakaugnay. Tayo ay refleksyon ng kung ano man ang bumubuo sa ating kapaligiran. Kung gayon, ano-anong mga bagay ang maiisip mo at maiuugnay kapag pinag-usapan ang lipunang Pilipino? May mga elemento ng lipunan ayon sa mga sosyologo o ang mga eksperto na nag-aral ng lipunan. Una ay ang institusyon. Ang institusyong panlipunan ay binubuo ng mga organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. Halimbawa ay ang institusyon ng pamilya, ng paaralan, ng pamahalaan, ng relihiyon, at ng media. Ito ang mga institusyon ng lipunan. Sa lipunang Pilipino, paano ka naaapektuhan ng mga institusyong ito? Paano ka naaapektuhan ng iyong pamilya, ng iyong paaralan, ng iyong relihiyon, ng iyong pamahalaan, at ng media? Ang ikalawang elemento ng lipunan ay tinatawag nating social group. Ang social group ay dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. Mayroong dalawang uri ng paggugrupo. Una ay ang primary group. Ito ay ang karaniwang tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng individual. Halimbawa, ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong mga magulang, mga kapatid, mga kapamilya, kapitbahay, o kaya naman ay mga kaibigan. Samantala, ang secondary group ay binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. Ito ay ang mga structured organization. Halimbawa, ang ating mga organisasyon sa paaralan at sa pamayanan. Ano-anong organisasyon sa paaralan ang iyong kinabibilangan? Ano-ano ang mga adhikain o layunin ng mga grupong ito? Ang ikatlong elemento ng lipunan ay ang tinatawag nating status
o ang iyong estado. Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensyahan ng ating status. May dalawang uri ng status. Ang una ay ang ascribed o ang mga nakatalaga sa isang individual mula nang siya ay pinanganak. Wala kang kontrol dito. Halimbawa, ikaw ay ipinanganak na babae. Ikaw ay ipinanganak na lalaki. Bilang biological na pagpapakilala o pagkakakilanlan. Isa pang halimbawa, ikaw ay pinanganak na Pilipino. Wala kang maaaring magawa dahil dito ka pinanganak sa etnisidad na ito, puwera na lamang kung sa later part of your life, ikaw ay magdesisyon na magpalit ng pagkamamamayan. Ang ikalawa namang uri ng status ay tinatawag nating achieved status. Ito naman ay nakatalaga sa isang individual batay sa kanyang pagsusumikap. Maaaring magbago ang individual batay sa kanyang achieved status. Halimbawa, kung ikaw ay nakapag-asawa ng isang Amerikano at bandang huli, ikaw ay nagpalit ng iyong pagkamamamayan at ninais mong mag-apply at magkaroon ng green card, achieved status ang pagiging American citizen mo. Kung ikaw ay nagsumikap at ninais mo na matapos ang iyong pag-aaral, yun din ay halimbawa ng achieved status. Ang panghuli na elemento ng lipunan ay ang tinatawag nating gampanin o roles. Bawat individual sa isang lipunan ay mayroong kaakibat na gampanin o roles. Tumutukoy ang mga gampaning ito sa karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng individual. Tayo sa pag-aaral ng kultura. Ang kultura ay ang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan, ayon kay Anderson at Taylor. Sa makatwid, ang kultura ay ang kabuuang paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Ano-anong mga bagay ang maiuugnay mo kapag pinag-usapan ang kulturang Pilipino? Jeepney, makukulay at masasayang festival, masasarap at makukulay na pagkain? Ano pa ang iyong naiisip? Sa larawang ito, ano-ano ang mga bumubuo sa kulturang Pilipino? Mahusay. Ito naman ang mga elemento ng kultura. Sa pagkakataong ito, inilapat ko na sa mga elemento ng kulturang Pilipino. May 4 na elemento ang pag-aaral ng kultura. Una ay ang paniniwala. Tumutukoy ito sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo. Ano-ano ba ang mga paniniwala ng mga Pilipino patungkol sa magandang buhay, patungkol sa edukasyon, patungkol sa mabuting pamumuno ng pamahalaan? Ikalawang elemento ay ang mga pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay ang batayan o ang isang standard ng grupo o ng lipunan kung ano ba ang katanggap-tanggap at kung ano ang hindi katanggap-tanggap. Sa mga Pilipino, ano ba ang ating mga pinapahalagahan? Paano tayong tumatanggap ng ating bisita? Paano nating ipaliliwanag ang smooth interpersonal relations natin? Ayon kay Hocano, isang Pilipinong antropologo, may iba-ibang antas ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa.
mula doon sa ating pakikipagpalagayang loob hanggang sa pagiging kasapi, pagiging kaisa sa layunin. Mayroon itong iba-ibang levels. Mayroon din tayong pagpapahalaga patungkol sa budhi, hiya, at loob. Halimbawa, mayroon tayong mga pagpapakahulugan sa konsepto ng loob. Mabuting loob, masamang loob, masama ang aking loob sa aking kapwa. Lahat ng ito ay taal o nasa kulturang Pilipino. Ang Philippine Worldview ay nagpapakita kung ano ba ang mga paniniwala at pagpapahalagang Pilipino na iba sa mga ibang kultura pa. Ang norms naman ay tumutukoy sa mga asal, kilos, gawi na binubuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan. Ang mga norms ang nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon, at pakikitungo ng isang individual sa lipunang kanyang kinabibilangan. Nahahati ang norms sa dalawa. Una ay ang mga folkways, ang mga pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang grupo o sa isang lipunan sa kabuuan. Ang mores naman ay tumutukoy sa mas mahigpit na batayan ng pagkilos. Ito ay tumutukoy sa pagiging tama o mali ng aksyon na katanggap-tanggap sa isang lugar. Samantalang panghuli, ang simbolo ay ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit dito. Kung walang simbolo, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin maaaring maging posible ang interaksyon ng mga tao sa lipunan. Halimbawa, kung ikaw ay sumakay ng jeep at inabot ang bayad, inaasahan na iabot mo ito sa driver. Kung hindi, maaaring sabihin na ikaw ay walang konsepto ng kapwa, walang konsepto ng pakikipagbayanihan. Mayroon pang mga ibang simbolo na nagpapakita sa ibang kultura. Kung gayon, ano ang ugnayan ng lipunan, kultura, at kontemporaryong isyong panlipunan? Mahalagang maintindihan natin na sa lipunan at kultura, walang permanente. Lahat ay naiimpluwensyahan ng pagbabagong dumarating sa lokal at international na arena. Kung kaya, sa ating pag-aaral ng kontemporaryong issue, mahalagang maunawaan natin kung sino ba, ano-ano ang bumubuo sa lipunan at kulturang Pilipino at paano tayong naaapektuhan ng mga kontemporaryong issue batay sa ating kinagisnang lipunan at kultura. Maraming salamat sa inyong pakikinig.